namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Panginoong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaisa ng ating pagdidebosyon sa ating Poong Jesus Nazareno, ginugunita rin natin ngayon si San Juan Crisostomo, Obispo at Pantas ng Simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kaniyang pinagmalasakitang ilahad, ay mapalakas ng halimbawa ng kaniyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita, ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagapan ko ang aking katawan at sinusupil sa iba. Salamat. Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugan. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nag-opoon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad, nasa siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal,
Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. sa templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan, magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Hesu Kristo ay pabanal. O Panginoon, Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad ng patalinhaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag?" Kapwa sila mauhing, "Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon muna po ang lahat. ay ng ating Poong Jesus Nazareno. Sa bawat pagtakbo ng panahon, shift. Ano po yung paradigm shift? Yun po bang sa bawat panahon ay mayroong umuusbong nung umiikot sa planeta? Di po ba, no? Yun nung unang panahon pa, no? Bago pa dumating si Galileo, na sila ay naniniwala na ang araw ang umiikot sa Earth. Nung na-discover ang telescope, nagkaroon ng bagong pananaw na nakatuon sa fact o katotohanan na mali pala yung ating iniisip. Mali pala ang aral noon na ang araw ang umiikot sa mundo. Baliktad pala, yung mundo pala ang umiikot sa araw. Kaya dahil dun sa discovery ng telescope, nagkaroon ng panibagong pananaw ang tao. Na-develop yung kaisipan ng tao. Just the same, sa bawat panahon at henerasyon, nagkakaroon ng bagong paradigm shift. Halimbawa po ngayon, Generation Alpha. Ibig sabihin po, napakalayo ng henerasyon ngayon sa henerasyon ng ating mga lolo at lola. Ang henerasyon nila ay Generation Boomer, kung saan dumami yung tao. So hindi na makaka-relate ang Generation Boomer sa Generation Alpha. Kaya maraming mga matatanda at bata ang nag-aaway dahil hindi na sila magkasundo. Di po ba? Sasabihin ng matatanda, noong panahon ko, okay na kami. Ang sardinas ay 75 pesos. Ngayon 20 na, 25 na nga yung iba. Ibig sabihin, ang paradigm shift ay dapat nagbibigay ng panibagong pananaw. Dahil ang kaisipan ng tao ay nagbabago sa bawat henerasyon. Pero sa bawat henerasyong lumalabas, umuusbong. Ano po yung error ng henerasyon ngayon? Ang error ng henerasyon ngayon ay self-righteousness.
Dahil matatalino na ang tao ngayon, lahat ng sasabihin niya, tama. Kaya kapag akala niya ay tama, ito rin ang sasabihin niya sa iba na tama. Di po ba? Nagpa-abort ako. Sa tingin ko, ito ang tama. Kaya sasabihin ko din dun sa iba, magpa-abort ka rin. Hindi ba? Yun yung error of the generation. Ito yung mali sa henerasyong umuusbong ngayon na hindi na nakikinig kung ano ang tama. Nagiging personalized ang righteousness. Nagiging personal ang truth, ang katotohanan, ang tao. Kapag ito ang ating pananaw, ang moralidad ng tao ay babagsak, mawawala at masisira. Dahil kailan paman ang moralidad ay hindi magbabago. Ang mali noon ay mali pa rin hanggang ngayon, anuman ang gawin mo. Kaya nga po sa Ebanghelyo, hindi pwedeng mag-akay ng bulag ang kapwa bulag dahil pareho silang mapupunta sa balon, pareho silang maliligaw. Kaya kung ang batayan ng ating katotohanan ay personal point of view at iaakay mo ang iba doon sa pananaw na yon na wala kayong pinagbabatayan, pareho kayong magiging mali, pareho kayong mapupunta sa kawalan. Kaya po maliwanag ang talinhagang ibinigay ni Jesus. At sa ating pagtingin sa pagkakamali ng iba, titingnan muna natin ang sarili nating pagkakamali. Itatama natin ang sarili nating pagkakamali upang mas maging maganda at maging makatotohanan ang sasabihin mo. Yung katotohanan. May ibibigay akong isang halimbawa. May isang nanay, na lumapit sa isang pare. Sabi nung nanay, "Father, yung anak ko po ay ayaw tumigil sa pagsisigarilyo. Araw-araw nakakaubos ng isang pakete. Ano pong gusto niyong gawin ko?" Sabi nung pari. "Balik ka na lang sa isang linggo." Pagkatapos nun, bumalik yung nanay. "Father, nandito na po ako." Sabihin mo sa anak mo, tumigil siya paninigarilyo. "Father naman, naghintay ako ng isang linggo at iyan lang ang sasabihin mo." Anong sabi niya sa nanay? "Nay, kasi po nung lumapit kayo sa akin, nagsisigarilyo po ako. Kaya kailangan ko munang tumigil ng isang linggo para may masasabi ako sa iyo na tumigil na ang anak mo." Anong ibig sabihin nun? Hindi ka pwedeng magbigay ng anumang opinyon kung ikaw mismo hindi mo kayang yakapin ang opinyon na ating ebanghelyo. Na maging totoo muna tayo sa ating sarili bago tayo maglabas ng opinyong akala natin ay totoo. Bago tayo pumuna sa pagkakamali ng iba, hayaan muna nating itama natin ang ating sarili para mayroon tayong lakas ng loob na magsabi kung ano ang tama at para hindi ka magka-arthritis. Pero ikaw may sakit sa puso. Huwag kang magchismis. Pero ikaw yung nangunguna sa iyong kagrupo na magchismis. Napakasimple ang moralidad ng buhay at isinasagawa. Nagiging effective tayo na katulad
ni San Pablo sa kaniyang sulat sa mga taga-Korinto, natatakot siya na baka sa kaniyang pagsasalita, siya naman ang kamuhian ng tao. Kaya inuna munang itama ni San Pablo ang kaniyang sarili upang maging halimbawa. Lahat po tayo ay tumatakbo at naghahanap at naghihintay at nangangarap na maputungan ng korona ng kaligtasan. Pero mangyayari lamang ito kung tayo ay nagtsatsagang naglalakbay ng tama at nakatingin sa mukha ng Diyos na siyang mukha ni Jesus, na mukha ng awa at mukha ng habag ng Diyos. Sapagkat kung tayo'y nakafocus sa pagkakamali ng iba, hindi tayo matututo sa ating buhay. Pero kung sa mukha tayo ni Jesus at matututunan ang kaniyang mga salita, at pag natanggap natin ang kaniyang salita, unti-unti tayong mababago, unti-unti tayong magkakaroon ng tamang pananaw, hindi ayon sa ating kaisipan, kung hindi ayon sa kaisipan ng Diyos na hindi nagbabago pero nagkakapagpanibago sa lahat ng sumusunod at nakikinig nito. Mamayang gabi po, bago kayo matulog, tumingin kayo sa salamin. Huwag kayong kakanta ng salamin-salamin. Titingin lang kayo at sasabihin mong, may puwing ba ako sa mukha? Ibig sabihin, makasalanan ba ako? Kung ako'y may puwing sa mukha at makasalanan, lilinisin ko muna ang sarili ko para maging bago ako sa tingin ng Diyos. At kung hawak mo na ito, napakadaling magbahagi ng pagmamahal at pagkalinga sa iba. Katulad sa mga choir member, makinig kayo. Huwag niyong sasabihan yung kasama mong sintonado ka. Di po ba? Dahil ang lahat ng pag-awit, sintonado o hindi, kung ito'y patungo sa Diyos, ito'y nagiging maganda. Dahil umaawit tayo sa Diyos, hindi sa tao. Ang inaawitan natin ay ang makapangyarihan. Kaya kahit sintonado ka, tayong lahat ay dapat umawit sapagkat walang ibang dadalhin ang lahat ng lumalabas sa ating bibig kung hindi ang kapangyarihan nararamdaman. Kaya nga po si Saint John Chrysostomo, kaya tinawag na Chrysostomo, golden mouth. Chris, gold. Sosmo, mouth. Golden mouth ang gawa at namuhay siya ayon sa salita ni Kristo. Ito rin ang pamantayan natin. Ito rin ang ating susundan. Unti-unti, hahayaan nating mabago tayo ng Diyos upang makita natin ang mali na sabay-sabay na lalagyan ng korona ng Diyos kapag tayo'y nakarating sa kaniyang maluwalhating kaharian doon sa langit. Amen? Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kaniyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad Naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan, at pag-ibig. Manalangin tayo. aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan, nuno,
Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makadama na mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kami pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugurita namin. Yayamang sa kaniyang tagubilin, inialay namin ang buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob.
Inihiling namin kami, Edias, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.